Salamat sa Diyos ngayong umaga. Muli nating buksan ang ating Biblia. Samahan ninyo ako mga kapatid. Dito po sa aklat na sinulat ni Juan, isa sa mga minamahal na apostol o disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. St. John chapter 1, verse number 36, isang talata lamang po, subalit ito'y mayaman sa mensahe. Juan Kapitulo 1, versikulo 36. Praise God. Ganito po ang ating mababasa. And looking at Jesus as he walked, he said, Behold, the Lamb of God. At kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya'y naglalakad at sinabi, Narito ang kordero ng Diyos. Purihin ang Diyos sa malayang pagbasa ng kanyang buhay at banal na salita. Nais kong bigyan ng titulo or title ang message ngayong umaga as we continue our teaching regarding worshiping God. Today our subject is all about leadership in worship. Leadership in worship. Tayo po'y manalangin sa mandali. Father God, we give you all the praises and glory. Kayo po ang may akda ng gawaing ito. Kayo ang nagbigay sa amin ng buhay at kalakasan. Sa iyo nagmumula ang aming pagkatao. Kaya't marapat lamang namin ibalik sa iyo ang lahat-lahat ng papuri. Maraming salamat, Ama, sa iyong sukdulang biyaya. Dahil dito kami nakatayo sa iyong harapan. At ngayong umaga, Panginoon, minsan pang mangusap kayo sa amin. Binubuksan po namin ang aming puso. Tatanggapin po namin ang iyong mga salita, Lord. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Amen. And Amen. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. God is so good today. He is good every day. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Leadership in worship. Sa lesson natin ngayong umaga, I would like to concentrate on one particular and vital gift of the Spirit, the gift of leadership. Nais kong pagtuunan natin ng pansin ang isa sa mahalagang kaloob ng Espiritu Santo, ang kaloob ng pangunguna, the gift of leadership. Mula sa unang panahon, from the earliest times, people have needed leadership because most people are followers. Buhat pa ng pasimula, sa una pang panahon, ang mga tao ay nangangailangan ng tagapanguna. Sapagkat karamihan po sa mga tao ay mga tagasunod. Now, it is no disgrace to be a follower. I repeat, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, it is no disgrace to be a follower, because we are all followers of Jesus. Ilan dito? Sino-sino ang mga tagasunod? Followers of Jesus. Ako'y isa sa mga followers ng ating Panginoong Jesus. Nakakalungkot, may mga tao na nasa loob ng church, sila'y upset because they are not called to be leaders in the church.
And they are criticizing the way God made them. Mga minamahal, halos lahat, no? Everybody can be a leader in some area. Lahat ng tao, sino man sa atin ay maaaring maging tagapanguna in some area. But once outside their area, they must have the grace to become followers again. Mula sa pagkabata, mga kapatid, ay naririnig ko na po ito. A good leader is always a good follower. Inuulit ko po, mga kapatid, a good leader is always a good follower. Alam niyo ba, mga kapatid, na nakakalungkot kapag itinatago ng Diyos ang kanyang mukha from the church. It is a sad day when God hides His face from the church and does not raise up strong leadership. Dahil kapag nangyari yon, magkakaroon ng maraming grupo ng mga tao sa loob ng church scrambling for power. And it is a pitiful sight. Inuulit ko po dahil mahalaga yung statement na yon. Nakakalungkot kapag itinatago ng Diyos ang kanyang mukha mula sa iglesia at hindi siya nagtatayo o naglalagay ng malakas na pamumuno. Kapag nangyari yon, may mga tao, small group of men, ay nagkukumahog, scrambling, nag-aagawan sa kapangyarihan. Hindi ko po, I must admit, I do not understand why God sometimes does not provide strong leaders and why many generations have suffered because of this problem. Hindi natin maunawaan ang lubos kung bakit minsan hindi naglalagay o hindi naglalaan ang Panginoong Diyos ng malalakas na pinuno. At kung bakit maraming henerasyon ang nagdurusa dahil sa ganitong suliranin. Naalala ko ang mga sinimulan ng mga iba't ibang denominational churches. The likes of the Wesleyan na tinatag ni John Wesley, Charles Finney na naging strong revivalist sa Amerika, John Wesley sa Europe, Martin Luther na dating seminarista at siya ang ginamit ng Diyos and he echoed the words in the Bible, the book of Romans, the just shall live by faith. These men are strong leaders, chosen by God. Sa bawat henerasyon, sila'y tinawag ng Diyos upang ipangaral, ipahayag ang Ebanghelyo. Hanggang ngayon, nakikita pa rin natin ang kanilang mga churches na itinatag. I remember, brothers and sisters, I had this blessed privilege na makausap ko ang isa sa mga ginamit ng Diyos during the 50s here in our country. Ang pastor evangelist teacher by the name of David Candelaria. Naalala ko sa maikling panahon na kami nag-usap, ibinahagi niya sa akin ang mahalagang panuntunan. And he encouraged me way back. Sabi niya, continue to preach the gospel. Let the fire of the Holy Spirit burn within your bones. Hawak-hawak niya po ang braso ko, mga kapatid. After po ako tumayo sa kanilang church,
Iglesia Metodista. At hindi ko akalain na ang nasa harapan ko po pala ay si evangelist, pastor evangelist David Candelaria, na kung tawagin during his prime, the Eagle. I was privileged dahil nababasa ko na po ang kanyang mga patotoo, mga testimonies po niya. Pakiramdam ko po noon ako'y isang Timoteo na inaaralan ni Apostol Pablo. I truly respect the man. Ginamit siya ng Panginoon during the 50s. And during that time ay nagbuhos ang Panginoon ng revival in our country. At sinabi ko noon, sasabihin ko uli mga kapatid, naging pangalawa sa pambansang awit ang awiting Christ is the answer. I want you to remember that. Inulit ko, naging pangalawa sa pambansang awit na ginalang ng mga Pilipino ang awiting Christ is the answer. Maraming mga Filipinos ang nakakilala sa Panginoon. Alam niyo, ang Diyos, tumatawag siya hindi ng committee, hindi ng grupo. Tumatawag siya ng tao. A man. Abraham, Moses, Joshua. Inulit ko mga kapatid, hindi plurality of leaders. Because ngayon ang trend is the plurality of elders or leaders. I hope you understand, mga minamahal, because if you read the Bible, God calls a man. Nasa na ang mga Wesleys ngayon? Ano na nangyari sa Methodist Church? Binuksan na ng Methodist Church ang kanilang leadership sa LGBTQ community. Believe it or not, shocking, di ho ba? Kung nandito si John Wesley, si Mr. Wesley, hindi siya malulugod sa ganong kalakaran ngayon. Mga kapatid, something is happening sa modern church. Merong vacuum, may kakulangan. Ang iba sa mga leaders ng church ay ang iniintindi ay mga bagay na may kaugnayan sa mundong ito, affairs of this world. Yung ibang mga leaders naghahangad ng posisyon sa politics. Naghahangad ang iba na maging pangulo ng bansa. Naghahangad ang iba sa kanila na maging kongresista, senador, politika. Hayaan natin magsalita ang Biblia sa atin ngayong umaga. Amen? 2 Timothy. Samahan niyo ako mga kapatid. Open your Bible to 2 Timothy. Praise the Lord. Chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Beginning verse 1, patuloy hanggang verse number 4. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Sino po ang sumulat? The great Apostle Paul. The man called by God. Siya ang apostle to the Gentiles. Inuulit ko, hindi siya tumatawag ng committee. Hindi siya tumatawag ng grupo. Tumatawag siya ng tao. He speaks to a man. Sabi ni Paul kay Timothy na kanyang anak sa pananampalataya, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Si Timothy ay isa ring manggagawa sa vineyard ni Lord. Siya rin ay manggagawa sa church. A preacher, a young preacher.
And sa verse number 2, it says, "And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men, who will be able to teach others also." Tignan niyo po mga kapatid, unawain natin ang verse na ito. "At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba." From Paul to Timothy, from Timothy to faithful men. Kita niyo po yung order of importance here. Then sa verse number 3 po, "You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ." Makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. And in verse 4 it says, this is the verse na pinaninindigan ko bilang isang mangangaral, na ang isang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makihalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. And that includes politics. Basahin natin ng buo ang verse number 4. Remember our subject for today, leadership in worship. Walang kawal, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. Ang politika, especially ang politika natin, ay punong-puno ng compromise. Paanong makapag-concentrate, paanong magiging focus ang isang soldier of Jesus Christ, preacher of the gospel, kung hati ang kanyang atensyon, hati ang kanyang puso. Lalo na ang politika natin dito, mga kapatid. Walang permanenteng kaaway, walang permanenteng kaibigan, kundi permanenteng interes lang. Hindi ko na kailangan palawakin yun, mga minamahal. Alam kong naunawaan ninyo kung saan ako nanggagaling. Many churches today flounder as a consequence of an absence of able leadership. Maraming mga simbahan, iglesia ngayon ang nanghihina, tila gumugulo, dahil na rin sa kawalan o kakulangan ng able leadership, strong leadership. Church, listen. This is a day when the so-called one-man ministry is severely criticized. As I said a moment ago, uulitin ko ngayon, ang craze po ngayon ay plurality of elders. Plurality of leaders. Yan ang craze. Why? It is not because natuklasan nila na merong teaching gifts or skill or ability itong mga elders na ito. Hindi po. Kaya pinararami nila yung kanilang mga leaders or elders na tinatawag because yun ay craze ngayon. And that is a sign of lack of leadership. Isipin niyo po itong sinasabi ko ngayong umaga, mga kapatid. Any era where God does not raise up strong leadership is tragic. Anumang panahon na ang Diyos ay hindi nagtatayo o naglalagay ng isang malakas o matatag na pamumuno, ito'y trahedya.
Kung nais po ninyong malaman kung ano ang kasaysayan o nilalaman ng aklat ng mga hukom, the Book of Judges, look at its very last verse. Let us go to chapter 21 of the book of Judges, verse 25. I repeat, if you want to know what the book of Judges is all about, look at its very last verse. Sama-sama natin tignan, mga kapatid. It says, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. What a tragic day. What a tragic era. Trahedya po yan. Kung tataluntunin po ninyo ang chapter 17, 18, 19, 20, and 21 ng Judges, you will understand this verse. What a sad conclusion. A sad ending. Are you listening, church? Dinggin po ninyo, ng mga araw na iyon ay walang hari sa Israel. Imagine. Ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Sa unang basa, tila, okay naman, di ba, pastor? Ginagawa ng tao kung ano yung matuwid sa kanyang sariling paningin. Unawain natin ang verse na ito. Tignan po natin. This verse vividly demonstrates how bizarre and deep sin can become when people throw off the authority of God as mediated through the king. Ang Israel during this time ay nasa malalim na pagkakamali at pagkakasala. Kanilang tinatapon, winawaksi, binabaliwala yung authority ng Diyos na kung saan mediated through the king. This was the tragic conclusion to a bleak period of Israelite history. Pansinin po ninyo ang sabi sa second portion of this verse. Everyone did what was right in his own sight. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po yung general characterization of the time and of sinful behavior in all times. In other words, para maintindihan natin, nagkanya-kanya sila ng diskarte. Yan ang bottom line po niyan. Walang able leadership, walang strong leader. They throw off the authority of God as mediated by the king. We don't need a leader, sabi nila. Nagkanya-kanya sila ng gagawin. Ang ugaling ganito, mga kapatid, ang ibig sabihin, sila'y naging self-centered. At hindi na po ito bago. Dahil ito'y mababasa rin natin sa Deuteronomy, way before, chapter 12, verse 8. Nasusundan niyo ba ako, mga kapatid? Deuteronomy chapter 12, verse 8. You shall not at all do as we are doing here today. Every man doing whatever is right in his own eyes. Kaya kung walang leader, walang strong leader, magkakanya-kanya ang tao. At yun ay trahedya. Huwag ninyong gagawin ang gaya ng mga bagay na ating ginagawa dito sa araw na ito, na ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang paningin. Nakalulungkot, di ho ba? Mga minamahal, si Moses, the greatest leader of men that ever was, had a successor
in Joshua. You remember that? Si Joshua, but no one succeeded Joshua. Naalala niyo si Elijah? Yung kanyang mantle, Elijah's mantle fell on Elisha. But Elisha had no successor. And I don't understand this. Inaamin ko po sa inyo. Isa sa mga pangunahing tasks o tungkulin ng isang pinuno sa church o namumuno sa church is to lead the worship. I repeat, one of the main tasks of a leader in the church is to lead the worship. Obviously, mga kapatid, ang isang church leader has other responsibilities too. Kailangan din siyang maging administrator and be able to delegate authority to those who respect him enough to follow him. But, church, listen. Ang leader ng church must be able to give direction and set the pace spiritually and theologically. Sabi sa Proverbs chapter 28 or chapter 29 verse 18. Let us go there, brothers and sisters. Are you with me? Proverbs 29:18. Where there is no revelation, the people cast off restraint, but happy is he who keeps the law. Kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan, ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. Sa King James Version, nakasulat doon, where there is no vision. Nami-misinterpret ito ng marami. Vision, vision, vision. Pero ang tama pong translation po sa vision ay, tama po itong New King James Version, revelation. Ano yung revelation na tinutukoy? Kung walang kapahayagan, ang katumbas po mga kapatid ng kapahayagan ay ang Bibliang hawak-hawak natin sa ating kamay. Ito po yun. Hindi yung mga pangarap, mga panaginip, mga imagination niya ng leader. No. Ito yung tamang vision. Where there is no revelation, pahayag, the people cast off restraint. Nagpapabaya ang taong bayan kapag walang revelation. Kapag walang, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? The word revelation means where there is no revelation, means where there is lack of the word and lack of hearing the word. Tignan niyo po, puntahan natin ng 1 Samuel chapter 3. Isa rin po ito sa nakalulungkot na yugto or chapter sa buhay ng mga Israelita. 1 Samuel chapter 3, verse 1. Nasusundan niyo po? Basahin natin. Then the boy Samuel ministered to the Lord before Eli. And the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread, there you are, revelation. Trahedya ho yan. Ang batang si Samuel ay naglilingkod sa Panginoon sa harap ni Eli. Yung salitang bata dito, mga kapatid, ayon kay Josephus, yung early Jewish historian, 19 years old dito si Samuel. Pero bata ang tingin sa kanya. Naglilingkod siya sa Panginoon, si Samuel, sa harapan ng high priest na si Eli. At ito nakalulungkot. Ang salita ng Panginoon ay bihira ng mga araw na iyon. Hindi madalas ang pangitain. Kaya kita niyo po yung pangitain katumbas ng pahayag.
Inabuso ito ng mga modern day false teachers Vision ng vision para sa kanilang sariling interes at napapabayaan ng church o ang kawan ng Diyos, bihirang ipinangangaral ang salita ng Diyos. And I am afraid na sa panahon, lalo sa panahong ito, as personal po akong saksi, salat na salat, rare ngayon ang salita ng Diyos. Seemingly marami parang masagana, lalo may social media. Pero pakinggan ninyo ang ipinangangaral. Salita ba ng Diyos? If you know this book, brothers and sisters, that's why every day, every Sunday, I encourage you to read. Hindi kayo nakababad lang sa cellphone ninyo for 7 hours, 10 hours, 12 hours. Tungkulin ko bilang pastor na magpaalala sa inyo. Study the Word, read the Word of God. At makikita ninyo sa panahon lalo ngayon, lalo na po ngayon, rare ang salita ng Panginoon. Where there is no revelation, where there is no vision, that means lack of the Word. And aside from that, church, listen, lack of hearing the Word. Number 2, the people perish. Kaya naliligaw ang tao. Nagkakagulo, nagkakanya-kanya. Kanya-kanyang diskarte. Daling ko po kayo sa aklat ni Amos. Amos chapter 8. Pakinggan ninyo ang message na ito ng ating Panginoon. Chapter 8, verse 11. Behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Nakita niyo po, as we compare Scripture to Scriptures. Proverbs 29:18, kapag walang revelation, yun ang vision pag walang preaching of the gospel, kung rare ang word of God, magkukulang din ng pakikinig ng salita ng Diyos. And it's happening now. Behold, the days are coming, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, taggutom sa lupain, hindi taggutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon. Panahon ni Samuel, rare, bihira ang salita ng Diyos. At ito'y hinihula ni Amos, ang Panginoong Diyos mismo nagsabi, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig o pakikinig ng mga salita ng Panginoon. Where are the leaders now? Busy sa politika, busy sa kanilang personal interest, nakikihalubilo sa mga bagay na may kaugnayan sa mundong ito. Nasaan ang mga Wesleys? Nasaan ang mga Candelaria? Nasaan ang mga leaders of the past na sumunod at tumugon, naging obedient sa tawag ng Panginoon at naging tapat sa ministeryo, naging tapat sa pangangaral, faithful sa Word of God. Ngayon, marami tayong programa, ang daming program, ang haba ng oras na ginugugol sa programa, pero salat sa salita ng Diyos. Rare ang Word of God.
at merong famine, taggutom, hindi ng tinapay, hindi ng tubig, kundi of hearing the word of the Lord. Nakakalungkot po yan. We need strong leadership. Lord, send revival sa church. Ngayon kung ano-ano na ang pinapasok sa iglesia. Ang dami nang nag-o-occupy ng pulpit. Believe it or not, mga kapatid, ang dami po ngayon nangunguna sa praise and worship na hindi Kristiyano. Binabayaran lang sila. Personal kong natuklasan, kaming mag-asawa, mga kapatid. Sinishare ko po yan sa inyo. I won't mention their names. But it's tragic. Naglumilikha pa sila ng mga awit. Songs for the Lord. Marunong silang kumanta, tumugtog ng gitara, but they don't have a relationship with the Lord Jesus Christ. They are not Christians. They are not spirit-filled. Marahil lang, kaya po, mga kapatid, maging maingat tayo and be very discerning. Let us ask the guidance of the Holy Spirit. Hindi porke sikat itong worship leader na ito. Ask for the guidance of the Holy Spirit. Dahil ngayon, ang negosyo na ho nangyayari. Pera ang pinag-uusapan Kapag sumikat yung kanta mo, yayaman ka. Yun ang, pero siya mismo, wala siyang relationship sa Panginoon. Nakakalungkot, mga kapatid. Yan ang consequence ng walang strong leaders o leaders sa church. Mahaba ang program, mahaba ang mga ginagawa, pero ang salita ng Diyos, kapiraso na lang. May mga churches na nga ho, hindi ko nakikita nagdadala ng Bible. Cellphone na lang. Buti sana kung yung word ay nasa cellphone niya. Pero malalaman mong hindi word of God ang nasa church siya mismo, sila. Pero panay ang up, down, nag-i-scroll, ano tawag doon? Scrolling? Wala pa rin papalit sa old-fashioned reading of this book, old-fashioned preaching of the gospel. Ikaw mismo ang meron kang personal Bible. Nakakalungkot. Pero may pauna na ang Panginoon. Ito ang pinakamatinding famine. Hindi ng pagkain, hindi ng bigas, hindi ng tinapay, hindi famine or thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Pag binawi na ng Panginoon yan, magkakagulo ang church, magkakagulo ang bayan. Our country needs the Word of God. We need preachers of the gospel. Manalangin tayo sa Lord of the harvest, kay Lord Jesus Christ, na mag-send siya ng mga workers in His vineyard. Criticized ngayon ang one-man ministry. Severely criticized. Dahil ang craze ngayon is plurality of leaders, plurality of elders. Since ang aking subject ngayong umaga, mga kapatid, please bear with me, is all about worship. I should like to concentrate on leadership in worship. Maaring masabi, mga minamahal, na ang main calling ni Moses was to lead worship. I will prove that to you. Leader si Moses. Pinangunahan niya ang more than 3 million Israelites. More than that. Moses, tinawag siya ng Panginoon. Pumunta ka kay Pharaoh at sabihin mo kay Pharaoh, Pharaoh, thus saith the Lord, let my people go. Hindi sinabi ng Panginoon, Moses, kumuha ka ng mga committee mo. Kumuha ka sa mga kamag-anak mo ng kaagapay mo at katulong mo. No, sabi niya, Moses, punta ka kay Pharaoh. I will be with you. Ito ang message mo. Wala kang ibang mensahe. This should be your message. Sabihin mo ng straightforward ito kay Pharaoh. Let my people go. At yes, glory to God. At sinabi rin, go ahead, praise Him.
In other words, si Moses ay parang siya Aaron boy, yes Lord, at wala kang iimbentuhing mensahe. I'm paraphrasing, mga kapatid. Wala kang iimbentuhing message, wala kang babaguhin sa mensahe ko. Ito ang sasabihin ng iyong mga labi sa harapan ni Faraon. Let my people go. Sasabihin mo rin sa kanya kung bakit. Glory to God. Pagkasama mo ang Panginoon, you are a majority. You are not a minority. You are a majority. Exodus chapter 3 verse 18. Exodus chapter 3 verse 18. Praise God. Then they will heed your voice, and you shall come, you and the elders of Israel, to the king of Egypt. And you shall say to him, the Lord God of the Hebrews has met with us. And now, please, let us go 3 days journey into the wilderness. This is the reason, that we may sacrifice to the Lord our God. Hallelujah! At kanilang papakinggan ang iyong tinig. Ikaw at ang matatanda sa Israel ay pupunta sa hari ng Ehipto at iyong sasabihin sa kanya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo ay nakipagtagpo sa amin at ngayon pahintulutan mo kami na maglakbay ng 3 araw sa ilang. Nais naming makapaghandog sa Panginoon naming Diyos. Nakita niyo po, mga kapatid, ang reason? The Lord, the God of the Hebrews, has met with us. Therefore now let us go, we ask you. 3 days is journey into the wilderness, so that we may sacrifice to the Lord our God. This theme, mga minamahal, comes up again and again. Chapter 7, verse 16 of Exodus. Basahin natin kung anong sinasabi. Chapter 7, verse 16 says, and you shall say to him, the Lord God of the Hebrews has sent me to you, saying, let my people go, that they may serve me in the wilderness. But indeed, until now, you would not hear. Nakita niyo ang task ni Moses? Ang pangunahing task po niya? Itong original mandate sa kanya ng Panginoon. Bago siya nagkaroon ng mga elders. Ang tigas ng puso ni Faraon. Pero hindi siya nasindak sa kapangyarihan ni Faraon. Dahil ang sinasamba naman ng mga Ehipsyo noon, kundi palaka, sawa, kobra, kung ano-ano sinasamba. Ang sinasamba ng mga Hebreo, ng mga Israelites, ay ang tunay na Diyos na may gawa ng langit at lupa. The Lord, the God of the Hebrews, has sent me to you, saying, let my people go, so that they may serve me in the wilderness. Kanina, binasa natin, di ho ba, if you recall, sa 3:18, sacrifice. Then, serve naman dito. Alam niyo ba ang katumbas ng sacrifice at serve? One word. Ang equivalent po niyan ay worship. Remember that. Chapter 8, verse 1 of the book of Exodus. And the Lord spoke to Moses, go to Pharaoh and say to him, thus says the Lord, let my people go, so that they may serve me. Nandun uli yun. So nakita nyo, iisa lamang ang dahilan kung bakit palalayain at gusto ng Panginoon na umalis, mag-exit na ang Hebrew people, ang Israelites, from the clutches of Pharaoh.
that they may serve me, or in other words, that they may worship me. Therefore, brothers and sisters, Moses was raised up to lead the people to worship God. Ang tawag po niyan ay lead worship. I don't mean just conduct worship. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Madali lang po yung to conduct worship. If you know how to sing, then you conduct worship. Pero iba po yung lead worship. Pag sinabing lead worship, it means to lead the congregation to worship and adore God. Pangunahan ng kongregasyon na sumamba at purihin, luwalhatiin ang Diyos. May mga bagay na dapat natin tandaan, mga kapatid, about leadership and worship. First of all, the leader himself must get out of the way. I repeat, yung leader mismo, kagaya ni Moses, must get out of the way. Dapat umalis siya sa daan. Huwag siyang haharang-harang. Let me explain it further, mga kapatid. Ang best example, the best example of someone who did this, it is not Moses actually. Isipin niyo po. It is not Samuel. Hindi rin naman si King David, although makakatiyak tayo na maraming maituturo sa atin si King David about leadership in worship. It isn't even the Apostle Paul. Alam niyo ba kung sino? Alright? It is John the Baptist. Hindi natin siya napapansin, di ho ba? Pero alam niyo ba, siya ang lead worship na he went out of the way. At ipatutunayan po sa atin ng Scripture. Puntahan natin ang Scripture. Alam nating lahat, as a Christian, we know that John was called by God to be a leader. Siya filled with the Holy Spirit from his mother's womb. John the Baptist, was part of God's plan. Basahin natin. Let us go to Matthew chapter 3, verse 3. Mateo kapitulo 3, versikulo 3. Ganitong sinasabi, "For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight." Amen? Praise God. Mababasa niyo ang hula kay prophet, kay John the Baptist. In your personal study, puntahan niyo ang Isaiah chapter 40. Nandun yung prophecy. In other words, si John the Baptist po ay bahagi ng plano ng Diyos. Siya'y tinawag ng Diyos to be a leader. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness. Tingnan niyo po ang ministry niya. Prepare the way of the Lord, make his paths straight. Number 2, alam ba ninyo that God trained and prepared John for leadership? Sinanay siya ng Diyos at inihanda si John the Baptist ng Panginoon for leadership. Napakadali ho kasing makalimutan natin si John the Baptist. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang nai-imagine lagi natin, nasa wilderness siya, ang suot ay balat ng animal, di ba, ng hayop, at ang kinakain niya paborito niya, locust, tsaka honey. Yun ang picture natin lagi kay John the Baptist. Para siyang isang wild man in the wilderness. Tama ba ako, mga kapatid? Pero alam niyo ba, kung iisipin mo si John, you get the image of a wild man in the desert. Pero alam ba ninyo that he was brought up in the cultured home of a priest? Ang tatay niya po'y saserdote. Remember that name? Si Zachariah. Basahin na lamang po ninyo in your personal Bible study and Luke chapter 1. Tatay niya si Zacarias. Amen?
Therefore, since ang tatay niya ay sacerdote or priest, remember this, it's possible that he was brought up in the cultured home of a priest, and he would have known all about the ritual of worship in Israel. Hindi man detalyado sa scripture, pero nandun ang intimation na posibleng he was reared sa cultured home of a priest. At alam ba ninyo, according to scripture, that God also protected and guided him? So bawat from his birth, ministry, pati paglalakbay niya sa wilderness, sa desert, protektado siya ng Panginoon. Basahin natin ang Luke chapter 1 verse 80. Hallelujah. We know that John was in the wilderness until the day of his appearance to Israel. So the child grew and became strong in spirit. Hallelujah. And he was in the desert till the day of his manifestation to Israel. Ang pinakikita sa atin ng verse na ito, brothers and sisters, narito, nasa buhay ni John ang proteksyon ng Panginoon. God protected and guided him. Ang ministry ni John, preaching ministry. And John's was a preaching leadership. Matthew chapter 3 verse 1. Nasusundan niyo po, medyo mabilis, ano po. Pero sundan lamang po natin. Bihirang mapag-usapan si John John the Baptist. Hallelujah. Ito ang ministry niya, his was a preaching leadership. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. And sa verse number 7, tignan niyo po, ang tatay niya, tandaan niyo priest. And sa anong message niya, nung nakita niya yung members ng kanyang congregation. Kaya kung sinasabi ng iba, si pastor kung mangaral, masyadong diretso. Wala nang mas titindi pa dito. Wala pa naman akong tinatawag na ahas Imagine church, saglit yung imagination natin, calling these members of his congregation snakes. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, tandaan niyo po wala pong commonality ang Pharisees tsaka Sadducees. Wala po. Pero tignan niyo, nagsama sila coming to John's baptism. And he said to them, praise the Lord. Ganun ba? Dagdag sa members natin. Narito mga kapatid, hinipo ng Panginoon ang mga Pariseo at Eskriba. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung modernong iglesia, sigurado yun nasasabihin. No. Tignan niyo ang sabi ni John the Baptist. Down to earth ang kanyang preaching. And straightforward. Ang bigat Brood of vipers! Who warned you to flee from the wrath to come? Kita nyo, hirap mag-amen, di ba? Palibasa siya'y protektado ng Panginoon, kilala niya kung sino yung tumawag sa kanya. Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa puot na darating? Mabigat. His preaching was straightforward, and it was also practical and down to earth. Verse 8, please. Verse number 8. Therefore, bear fruits worthy of repentance. Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. So makikita natin mga kapatid, kung gaano orchestrated ni Lord ang ministry ni John the Baptist. His leadership was prescribed. Amen?
He was a leader under authority. Hindi po arbitrary ang desisyon ni John the Baptist sa pagsunod niya sa Panginoon. I repeat, John did not arbitrarily decide what to say. He was following a script. Hallelujah. Gaya ng mensahe ni Lord kay Moses, this is my message. John, this is my message. Huwag mong baguhin ang aking mga salita. Huwag mong baguhin ang mensahe. God, in other words, told him what to say. And his major task, listen carefully, this is the meat of the message today, his major task as a lead worship or a leader is to get out of the way as soon as possible. Bilisan mo, John the Baptist, umalis ka na sa eksena. Dahil ganito ang sabi niya. John chapter 3 verses 25 through 36. Taluntunin natin ang mga verses. This is the ministry of John the Baptist. Tandaan niyo po, napakahalagang bagay po to remember about leadership and worship. The leader himself must get out of the way. Prepare ye the way of the Lord. Therefore, there arose a dispute between some of John's disciples and the Jews about purification. Noon ay nagkaroon ng isang pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa paglilinis. Next verse, please. And they came to John and said to him, Rabbi, teacher, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified, behold, he is baptizing, and all are coming to him. Rabbi, iyong kasama mo sa kabila ng Jordan na iyong pinatutuhanan ay nagbabautismo at ang lahat ay lumalapit sa kanya. Next, please. John answered and said, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. Kita nyo, alam niya. Nasusundan niyo, mga kapatid. Sumagot si Juan, may nagbabautismo doon, yung kasama mo beyond Jordan River. Hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y pinagkaloob sa kanya mula sa langit. Tandaan natin yan, mga kapatid, ha? Lahat ng meron tayo ngayon, lalo na yung spiritual blessings natin, galing yan sa langit. Purihin natin ang Panginoon. Glory! Verse 28, please. You yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before him. Verse 29, please. He who has the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. So get out of the way, John the Baptist, as soon as possible. Ito na, mga kapatid. This is the message of John. Get out of the way as soon as possible. Yan ang leader. Sabi niya, I am not the Christ. So instead na maging jealous si John the Baptist sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo, are you with me? Yes. Pinakilala niya kung ano ang mission niya. Hindi ako, kundi siya. At ang sabi ni John the Baptist, he must increase, but I must decrease. Amen? So ang task ng isang leader is to do two things, to prepare and to direct. The preparation was to bring his hearers
to the point of repentance to bear fruit of repentance. The direction was to point to a person. Kaya nung nakita ni John the Baptist, when he saw Jesus coming toward him, he said, "Look, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is he of whom I said, after me comes a man who is preferred before me, for he was before me." Purihin natin ang Panginoon. John 1:29 and 30. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Verse 30, it says, "Siya yaong aking sinasabi. Kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin. He must increase, I must decrease. Sapagkat siya'y nauna sa akin." So kinikilala ni John the Baptist yung pre-existent na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Bagaman si John the Baptist ang forerunner, sa physical siya'y nauna. Siya'y naglatag ng red carpet. Prepare ye the way of the Lord. That was his message. This is the way of the prepare. Oh, glory to God. Yan ang effective leader. Hindi siya yung tinataas. Hindi yung sarili ang itinataas. Hindi yung ministry niya ang itinataas. Kundi si Jesucristo ang niluluwalhati. Ang leader ng church should prepare the hearts of God's people to listen to the Word of God. Preach the Word just like John the Baptist. Straightforward pero effective, di ho ba? Effective dahil may mga nakikinig sa kanya. At yung effectivity ng preaching niya, hindi nakukuha sa bilang ng tao, mga kapatid. Hindi yan sa dami ng mga tao. Hindi yan sa propaganda. Hindi yan sa programa. Hindi yan sa mga instrumentong mamahalin. Hindi sa galing ng mga musikero at mga awit. Hindi po yun. Ang effectivity ng church is the preaching of the gospel. The word. Hear the word. Preach the word. Preach the word and hear the word of God. No fear, favor, and compromise. Hallelujah. At ang direksyon, direct the people to a person. And that person is the Son of God. The eternal Son of God. This is he of whom I said, after me comes a man who is preferred before me, for he was before me. So umalis siya sa eksena. Nirelease niya ang kanyang mga tagapakinig papunta kay Jesucristo. Hindi sa akin, hindi sa atin, hindi sa amin, hindi sa iyo, pastor, kundi sa Panginoong Jesucristo ang kaluwalhatian. Ang ganda, di po ba? Kasunod ko'y dumarating. Itong yaong sinasabi ko. Dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin. The task of a church leader is to prepare a people and point to a person. The person is the pre-existent, eternal Son of God. We must, tayong lahat, we must all be brought to the point where we adore Jesus. Yun ang burden po ng aking puso, mga kapatid. I say this with humility, bilang isang mangangaral, bilang isang pastor. Na pagkatapos ng every service natin, paglabas natin pauwi sa ating mga destinasyon o sa ating mga tahanan, hindi lamang nanatili sa puso natin yung pag-ibig kay Kristo, kundi nadagdagan pa.
At habang ikay naglalakbay, pabalik kung saan ka man pupunta, pagkatapos ng service, sinasabi mo, I love you, Jesus. I adore you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Doon ko masasabi na effective ang ministry. He must increase. We must diminish. Jesus must increase. A leader must diminish. Na kung saan tayong lahat, members of this congregation, will live with a passionate love of Jesus and a desire to adore Him. Amen? And the second thing, as I close, mga kapatid, I begin to close, the second thing to remember about leadership in worship is that the leader should see and follow the Spirit. Amen. Sabi sa John 4:24, which is very familiar sa atin, John 4:24, God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. And let us go to John 1:32. This is a very interesting verse, brothers and sisters. Are you with me? John 1:32. Tignan niyo po. And John bore witness, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove. And He remained upon him. So ang isang church leader, hindi lamang aalis siya sa eksena, hindi siya yung naluluwalhati, hindi siya yung nakasentro. Kaya nga we always pray, di ho ba mga kapatid, naririnig niyo po yan sa akin, this is my prayer and our prayer, hide me behind your cross, Lord. Dahil napakadali po sa atin at nangyayari na ang ina-idolize ay yung preacher. Kahit nagtatago, di ho ba? Kakanta-kanta pa, di ba? Ganyan ang palatandaan ng mga kulto or cultic. Let us not idolize anyone. Pag-usapan natin si Jesus, His life, His ministry, His love, His grace. And that is my task, to lead you to a person. Hindi sa akin, hindi rin sa inyo. Yun ang task ng worship team ng ating church. To lead the congregation to worship and adore God and His Son. And number 2, to see the moving of the Holy Spirit. Katulad ni John the Baptist, he bore witness saying, I saw the Spirit. Please understand, although God is Spirit, hindi natin siya nakikita, but we have to see Him. See Him, know Him, feel Him. Alam mo kung nandoon ang Espiritu Santo dahil malayang dumadaloy ang pagsamba sa Diyos. I saw the Spirit. At saan pumanaog, saan lumapag ang Espiritu Santo? Descending from heaven like a dove, and He, the Holy Spirit, remained upon Him. Who is that Him? Jesus. Jesus. So effective ang isang leader sa church kung siya ay leader in worship. At ang itinataas, niluluwalhati ay ang ating Panginoong Jesucristo. Leadership in worship, it is necessary to see the Spirit. And the only one who can see the Spirit is the person who is already filled with the Spirit. Church, listen, one of the worst things that can happen to a church is to have a leader who is not a man of God. For then the worship will be a noise and a show. Marami na ako napuntahang service na maingay lang at palabas. Walang kaayusan. Pero kung ang leader doon ay tao ng Diyos,
who is sensitive to the leading of the Holy Spirit, who sees the Spirit. Hindi gumagaya lang ng entertainment world at pinapasok sa church. Hindi uupa o magbabayad ng musical director dahil magaling tumugtog. At you see, lahat ng tao ngayon halos, lalo itong mga may talent, lalo sa labas, walang libre dyan. Kaya nilang tumugtog ng mahusay na mahusay. Perfect. But where is the Spirit? Mas gugustuhin ko pang i-shut down lahat ng instrumentong ito, gamitin natin ang ating mga kamay at inuudyukan higit sa lahat ng ating puso na pumuri, sumamba sa Panginoon. And all of us are focused and concentrated to the Son of God. The one who can see the Spirit of the Lord or the Holy Spirit is the person who is already filled with the Holy Spirit. Amen. Ang tanong, how can we know that our leader sees the Spirit? Paano natin malalaman kung ang tagapanguna, kung ang pastor, kung ang ministro, nakikita niya ang galaw ng Espiritu Santo? That's the verse, John 1:32. And ito pong i-apply po natin. The test is to see where He leads you. I repeat, the test is to see where He leads you. Verses 35 through 37, please. Again, the next day, John stood with two of his disciples. Kinabukasan, muling naroon si Juan kasama ng dalawa sa kanyang mga alagad. So may sarili siyang alagad. May followers po siya. Pero tignan niyo po ang test, no? Ang Spirit-filled leader, malalaman mong siya Spirit-filled, he sees the Spirit, he glorifies and adores Jesus Christ sa pamamagitan po nito ng verses. Verse 36. And looking at Jesus, there you are, as He walked, He said, Behold, the Lamb of God. Kausap niya yung disciples niya. So nakikita niyo, He went out of the way, He sees the Spirit, so ang direction to a person, and that person is Jesus Christ. Sabi niya sa kanyang mga alagad, narito, kayong dalawa, narito, masdan ninyo ang kordero ng Diyos. So hindi sa kanya, tunay na lingkod ng Diyos si John the Baptist. Tandaan nyo, ha? Pero hindi siya yung itinaas. Si Jesus ang kanyang itinaas. And sa verse 37, sabi, effective. The two disciples heard Him speak. What was the result? And they followed Jesus. Woo! Hallelujah! Glory to God. Napakaganda. The leader of the church is led by the Spirit when the members of his church fall in love with the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Hindi sila bulag na tagasunod. Disciples sila, naturuan, nabautismoan sa bautismo ni Juan. Tunay na propeta si John the Baptist. Tunay na lingkod ng Diyos. Effective ang kanyang preaching. Kasama niya ang dalawa. Nakita niya si Jesus. Sabi niya sa kanyang mga disciples, Look, behold, the Lamb of God. And the two disciples heard Him and they followed Jesus Christ. Kanino kayo sumusunod? Kay Jesus. Kay Jesus. Trabaho ng ministro ito. Akayin natin ng tao papunta kay Jesus. Lumabas tayo sa eksena. Huwag kang haharang-harang sa daan, kapwa ko ministro.
Hindi ikaw, hindi ako. Lumabas tayo sa daan, pakilala natin si Jesucristo. At ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos, isa lang ang sinusunod niyan. They are following Jesus Christ. Remember, si Lord Jesus mismo, when He was here on earth, sabi niya sa kanyang mga disciples, kay Levi, kay John, kay Peter, sabi niya, come, follow me. Sumunod sa kanya. Ngayon, meron akong ipapakilala sa inyo na aside from John the Baptist, nagsabi rin siyang, follow me. 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Hallelujah to the Lamb. Leadership is worship. Leadership in worship must be a leadership that keeps us out of the way as much as possible and enables the people to see and follow Jesus in the power of the Holy Spirit. Pakinggan niyo ang sabi ng ating Apostol Pablo, imitate me, just as I also imitate Christ. Kaya kapag ang isang pastor ng church ngayon nagsasabing, sumunod kayo sa akin, lumayas tayo. Sama-sama tayong tumakbo, papalayo. Dahil ang tunay na lingkod ng Diyos, sasabihin niyang, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Kita niyo yung pattern? Nung nandito si Jesus, ang ating Panginoon, sabi niya, follow me. Nasa kanyang authority, He is God. Follow me. Wala sa sinabing follow me as I. Wala. Follow me. Ngayon, nasa heaven na si Lord, ang task sa mga leaders ng church, kasama nyo, kasama ko, kasama natin lahat, maging tulad kayo sa akin. Follow me. Imitate me. Be like me as I also follow, serve, worship, and imitate Jesus Christ. Kaya pare-pareho tayong magpupuri, sasamba at magmamahal sa Panginoon. Amen. Love na love mo si Jesus. Every time na makikinig ka ng salita ng Diyos, ang epekto niya, ng result, I love you, Jesus. I will praise you, Jesus. I adore you, Jesus. Lalong nadadagdagan ang love mo sa ating Panginoong Jesus. That is an effective preaching and leadership in the church.